Paglabas ko, titirahin ko talaga ang taong traidor sa akin. Bakit? Papalag ka? Binanatan ko. Araw-araw na ako nakikipagbanatan na. Tinutukan lang ako ng baril. Ang tinitingnan ko ang gatilyo. Pero ibabaon ko talagang ballpen. Doon ako nilagay sa Bartolina na halos ang makikita mo lang yung botas. Ang kasama ko, daga. Gina, bahala. Doon ko nasambit ang lahat na, Lord, patawad. Yan ang pinakamasakit. Mga storya ng tattoo sa kali. Mga tinta nasa loob ng karayong pag tinatak na sa balat ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan ng imahe. Sa haba ng panahon na yun, ng dalaw ang pamilya ko, kulang-kulang 1 taon, labas-pasok ako sa Bartolina. Hanggang sa dumating ang isang pagkakataon na itong Gigi dumating doon nakakulong. Una, nakikisama siya. May isa siya naging kaaway, VIP. Itong babaeng to, hindi ko alam na asawa siya ng opisyal ng DILG. So, madaling salita, sila ang nag-away. Nang pang-abot sila, hindi niya kaya, tumakbo siya ngayon sa akin. Nay, sabi niya, nangyabang yung VIP na binanatan ako, kaya lang hindi ko kaya. Tumakbo sa akin, tagang may tama siya. Ako naman, kampi, sumugod ako. Pagdating ko doon, inalam ko, sino dito yung bumanat kay Gigi? Sabi ni Gigi, ayun na yun. Ngayon, ang sagot agad sa akin, bakit? Papalag ka? Pinasok ko na kagad siya. Binanatan ko. 2 bigay dito sa panga. May tumawag ng responde sa mga BGMP. Noong time na yun, ang naka-duty, si Ma'am Sibilia. Hindi ko alam noong mga panahon na yun na ang asawa, DILG. Pinadakbuk ako. Napakahirap ang ginawa sa akin kasi ang sakit kaya sa tuhod. Diyan ang lakad do. Bawal ka humawak sa tuhod mo. Ay, hindi mo nga tumayo. Angat kung ganyan. Naglalakad ka, nakataas pa yung kamay. Hanggang sa sumuko na lang ang katawan mo. Pero hindi ka pwede sumuko dahil may batuta hawak ang Ituloy mo talaga yun. Nung matapos ako sa violation na ginawa ko, may tumawag na pala sa asawa. Official siya ng DILG. Malayo siya makakapasok ng jail. Nung nakapasok siya, agad dumiritso sa silda ko. Tinutukan na ako ng baril. Bago siya nakarating sa akin, tinimrehan ako ni Gigi. Agad ako kumuha ng ballpen kasi alam ko, hindi ko pandipinsa. Nung tinutukan ako, hindi ako nakatingin sa tao habang sumasagot ako. Ang tinitingnan ko ang gatilyo. Kasi alam ko, pag ipitik, ibabaon ko yung ballpen. Mabuti na lang, si Ma'am Sibilia ang naka-duty nung araw na yun. Sir, huwag po ninyong gawin. Mananagot po kami dahil kami po ang naka-on-duty. Madaling salita, hindi natuloy, pero naghalo ang takot ko. Pero inisip ko pa rin, ang pamilya ko, doon ako muhugot na kung kailangan may panabla ko. Kasi alam ko naman hindi ko mahintay na hayaan na ang ulo ko, pwede ko iganon para, pero ibabaon ko tagang ballpen. Nagpasalamat din ako kasi sa labas pa lang, napag-aralan ko na kung paano lumaban, kung paano maging handa sa sarili mo. Natapos yun yung araw na yun, pero bigyan ako ng parusa kinabukasan, yung pinakamatinding parusa. Alas 12 ng tanghali, tinali ako sa main gate, sa tindi ng araw, ako nakatayo. Natapos ako tinali doon, parang lala ko naging wild na pakiramdam ko. Lahat na lang yata na sakit, inabot ko na, dila ko na lang ang hindi nakaranas ng lupit ng tao. Natapos ko yung na yun. Hindi ako binalik sa dating silda ko. Tinapon ako sa silda 3 kung saan yung mga pasaway nandoon. Nalaman nila, kita kanila na ikaw isa ka sa naging kalaban ng ganung tao. Pagpasok ko pa lang doon, ito na. Yung pinakaloko sa Silda City, tinapon sa akin. Ayan, sama-sama na kayo, sabi ng Mayora. Instead na ayusin kami lahat, hindi, pabayaan kami magkakagulo. Pero hindi ako nakikialam sa ibang mga nila. Pero nung point na ako ng pinakialaman, bumanat na ako ng bumanat hanggang araw-araw na ako nakikipagbanatan na. Doon ako nilagay sa Bartolina na halos ang makikita mo lang tuldok ng yung botas. Hindi ka nasikatan ng araw. Doon ako umiihi, doon ako dumudumi. Ang kasama ko, daga. Talagang pinahirapan ako. Iniisip ko, kung lagi ako makipagbasag ulo, paano yung pamilya ko? Lalo lang ako tatagal. Dumating ang panahon na nagkaroon ng activities ng Manila City Jail. Ay, nung araw na yun, sa tuwing maliligo ako, kumakanta ako. Naisipan ng mayura ko ng pamamaraan para siguro nakikita niya lagi akong boryum, lagi akong napapasabak sa gulo dahil na rin sa kaiisip sa pamilya. Kaya nung narinig ng mga kasama ko at nung mayura namin na magandang boses ko, nilaban ako. Sa first round, pumasok ako, tandang-tanda ko yung kinakanta ko na Bakit Ikaw Pa. Pagdating sa final, pumasok pa rin ako. Naka-second place pa rin ako. Hanggang sa kinuha na akong kwaya ng simbahan, kapag may simba, andun ako, kumakanta kami. Doon nagsimula yung buhay ko na parang maaliwalas na. Hindi na ako napapabasag ulo. Hanggang sa naging lanchera na ako, binigyan akong katungkulan, hanggang naging bastonera na ako. Nakitaan ako ngayon ng mayura na ibang ang patakaran ko. Ang trait ko sa kanila, maganda. Kailangan maging maganda ang pakisama mo para hindi nila danasin yung lahat ng dinanas ko. Dumating ang panahon na nagkaroon ako ng hearing kasi nung araw, sadyang napakatagal ang hearing. Tagilid ako sa kaso ko. Pag ito napatunayan, correctional kayo.
So, bawat tapos ng hearing ko, nakakaisip ako hindi maganda sa aking katawan. Andun niya, gihiwa ako para matanggal lang ang buryom ko kaysa makapanakit ako sa kapwa ko inmates. So, much better ko sa sarili ko. Wala akong nasaktan tao. Marami nagsasabi sa mga kasamahan ko na, huwag mo gawin yan, may awa ang Diyos. Ito na yung nilikha ko nung bawat uwi ko sa bigat ng hearing ko. Parang naisip ko walang pag-asa hanggang sa hindi na ako kuntit sa paghiwa. Nagtaan ako ng ballpen at saka trayum. Ako lang po na gano'n yan. Nagtato. Gina, Bahala, Gang. Nakaharap sa akin Ito, pangalan ng asawa ko. Ako lang mismo yan sarami at karayom sa bawat uwi ko galing sa hearing. Dito ko binubuhos ang kawalan ko ng pag-asa sa kaso ko. Waray kasi ako Ang panuntunan kasi ng waray, laging bahala na. Parang ganun. Kaya sabi ng asawa ko waray ka talaga, waray bugas, bahala na. Kasi pag parang tudo-tudo, walang ititira, bahala na. Yun yung mga term na lagi namin ginagamit sa mga waray-waray. Bahala na nga. Parang ganun. Kaya tinata ko sarili ko, bahala. Wala po kayong pangkat. Wala. Patuloy pa rin ako na umaasa at kumakapit sa Panginoon na darating araw na makakalaya rin ako. Kaya nga lang, ang nangyari, wala akong nakita ang pag-asa na makakalaya ako. Una, hiwa-hiwa lang muna. Tinaramdam ko sa sarili ko na kaya ko pa kaya itong sobrang bigat ng problema ko na isang tao lang ang nag-traitor sa akin. Sa kabila ako lang, sabihin natin pakikisama. Anong pagkain namin, sama-sama kami halos isang palad na lang. Parang pamilya kayo yun. Pamilya. So, ang nangyari, bumalik ang pagiging buryom ko at pagiging bayolente ko dahil doon sa napakabigat kong kaso. So, matagal ko siya ipinaglaban sa tulong na ng abogado ko. Sinunod ko yung mga advice niya sa akin. Kasi buo ang loob ko dahil kung masisira ang loob ko, hindi na ako makakalabas. Lagi ako humuhugot ng lakas sa pamilya ko agad sa mga anak ko. Kailangan ako ng mga anak ko. Hanggang sa walang nangyari. Sa tagal na panahon na ako'y nanatili sa Manila City Jail, nagsuggest sa akin ang aking lawyer na i-apila namin ng probation. Baka sakali daw payagan. Dahil wala naman akong alam sa mga ganung sitwasyon. Ang sabi ko, attorney, kung ano po yung makabubuti, kung saan pwede ako na makalaya, yun na po ang gawin natin. Sinabihan niya ako na ito, second option natin to. Wala pa tayong kasiguraduhan kung payagan tayo ng judge. Kasi mabigat ng kaso. Kasi hindi ako pwede pinsahan Yan ang nakaburido sa akin na hindi ako pwede pinsahan. Hindi ko matanggap talaga na habang buhay ako sa pag napatunayan, correctional ako mapupunta. Kumbaga, life na ako doon, life sentence na ako. Wala akong ginawa kundi magdasal sa kabila ng pagiging choir ko. Kumbaga, naging mabuting na ako sa loob. Pinakita ko na kung gaano kalaki ang pagbabago ko. Hanggang sa isang araw, nagkaroon ng kursilyo sa Manila City Jail. Nagpalista ako, nagkursilyo ako. 3 days ang kursilyo, hindi kayo pwede lumabas. Nasa kursilyo room lang kayo. Ang hawak namin Bible at makikinig sa pangaral ng mga pastor at pastora. Doon maramdaman mo, tagos talaga sa puso mo ang mga pangaral lahat na talagang masabi mo lahat yung ginawa mo na nakakasakit ka ng kapwa mo. Pagdating ng pangatlong araw, may tinatawag na healing habang nangangaral, nagsasalita yung pastor at pastora. Nakakaiyak na yung mga salita. Kumbaga, ramdam mo na yung sakit. Habang nagsasalita, unting-unting pinapatay ang mga ilaw. Hanggang sa nagdilim na ang buong kapaligiran. Marinig mo ang hagulgol ng bawat isa sa amin. Lord, patawarin mo ako, nakapatay ako, nang-hold up ako, nangaliwa ako. So ako, sa lahat ng narinig ko, doon ko nasambit ang lahat na Lord, patawad sa lahat ng mga nagawa ko. Kasi, kumbaga may inisip pa rin ako na paglabas ko, picturahin ko talaga ang taong traidor sa akin. Nung ako magkursilyo na, binago ko lahat. Lahat ng pangalan ng kursilista. Nagsipin sa utak ko yun. Doon ay pangako ko sa Panginoon na paglabas ko, hindi na ako muli babalik o babalikan ang ganong sitwasyon. Nalala ko pa, tingdadalaw ang pamilya ko. Masaya ako dahil hindi ako pinabayaan ng pamilya ko. Kaya laking pasalamat ko sa asawa ko. Ngayon, pag lumabas na sila, yun ang pinakamasakit. Pag oras na ng labasan, makita mo yung mga anak mo habang palabas. Hindi mo alam kung ano ang buhay nila dito. One time na dumalaw sila, ang sabi ng anak ko na si Risa, ano ngayon? Asan ang pinagmamalaki ng mga pulis ng nanay mo? Ginaganon sila. So pag nagsumbong sa akin, parang naghihimagsik ako pero natili akong nakakapit sa kanya dahil isang kursilista na ako. Isang gabi, na-surprise ako, tinawag ang pangalan ko. Gina Tequilio, laya ka na.
Nung time na yun na lalaya ako, naisumpa ko talaga sa loob na paglabas ko, hindi ko lilingunin ang Manila City Jail. Hindi ko rin babalikan ang dating ako. At sa loob ng Corsilyo, may sinumpaan din ako na paglaya ko, maging katuwang ako kung ano yung parusa na inaabot ng may likha sa akin. Magpipinitin siya din ako. At awa ng Diyos, nalampasan ko ang lahat ng yun. So awak ako ng Panginoon dahil hindi man ako nakalimot sa Kanya. Nalampasan ko lahat. Talagang itinanga ko sa loob ng Corsilyo. Pag ako bigyan ng pagkakataon na makalaya, magpipinitin siya ako sa tuwing mahal na araw. Tinupad ko ang pangako ko. Hanggang sa nakalipot ako ng Bulacan, tuwing Biyernes Santo, nagpipinitan siya ako. Ang tagahiwa na ko habang pinapalo-palo ko ang likod ko. Ginagawa ko po yan, sir, taon-taon. Tuwing mahal na araw. Awa ng Diyos, hindi ako binitawan ng Panginoon. Naging public servant ako ng kung saan ako nanatili ngayon. Maganda ang panunungkulan ko. Sabi ko nga, kung ano yung natutunan ko sa Corsilyo, kung gaano natin nirespeto o iginagalang ating Panginoon o tinatawag palagi. Ganun ang ginagawa ko rin sa kapwa ko na kailangan pantay-pantay tayo. Nagsimula kasi ako sa volunteer, assistant team leader, hanggang naging team leader, hanggang naging chief of command ako. Tinawag doon sa barangay hall. Lahat sila tinatanong kung sino ang pwedeng tumakbo o kakalaban sa akin dahil appointed na nga ako. So nang dahil sa gusto ko maramdaman yung ako ang ginusto nila, kung paano pakikisama nila sa akin, doon ko malaman na totoo sila sa akin. Lahat ako ang binoto nila. So ito, hindi na kailangan magbotohan pa. Naging chief of command nila ako. Tawag nila sa akin deputy. Ako na yung overall leader doon sa ano. So, pinakita ko nila kung paano ako maging modelo. Sa bawat operation, pag alam ko critical, pero kung mga trouble lang mga binatilyo, tawagin ko na yung mga tanong ko. Respondihan nyo yan. Hanggang sa nakilala na talaga nila ko kung sino ako. Marami kasi ako binago doon na dati mga troublemaker na mga tambay. Nagbago sila. Kaya nga sabi ko, kalokohan lang yung dati kasang gano'n o dati kang user na, ay, hindi na ako makapagbago. Pag-isip mo ang pamilya mo at ang Panginoon higit sa lahat, kaya mong gawin. Yun ang nangyayari sa buhay ko. Binago ko. Kaya ngayon, sobrang saya, kapiling ko pamilya ko, simpleng hanap buhay, sidewalk vendors ako. Ayun na, natiling tahimik, kampante, walang pangamba, kasi nga, parehas na. Unang-una, yung napag-aralan ko doon sa Corsilyo, dapat hindi ka tumingin sa panlabas ng kapwa mo. Hindi sa may pera ka lang makikisama. Kasi di ba, kung may pera ka, parang tingin mo sarili mo, mataas ka. Dapat pantay ang tingin mo. Kasi nga, ang kasabihan sa mata ng Panginoon, pantay-pantay ang kanyang mga nilikha. At yun madalas ang sinasabi ko sa sarili ko. So, ang akin, may papayo ko sa mga minor, batid naman natin lahat ngayon na kung alin yung mga possible pa lang, sila yung mapusok, basag ulo, pera doon, pera dito, sasama sa mga barkada. Kaya may papayo ko sa mga nagsisimula na sila sa ganong sitwasyon, hinto na nila. Walang mabuting kahantungan. Based doon sa experience ko, kung hindi ako nagbago, hindi man ako namatay, baka mental ako. Binago ko ang sarili ko dahil may pagkakataon pa. Iwasan nyo ang dapat iwasan. Kung may panahon mag-aral na kayo ay bata pa, mag-aral hanggang sa maabot nyo. Libre ang mangarap. Pag ikaw may pangarap, lahat yun maaabot mo. Tanging Diyos lang. Only God knows. Siya lang ang nakakaalam sa buhay natin. Kung ano yung kinikinkin natin, sa Kanya natin idulog. Kasi siya lahat ang may pamamaraan kung paano resolbahin ang mga nagawa natin. Kumapit tayo sa Kanya. Dahil hindi lang sa salita, may kasamang gawa. Kasi ako sa totoo lang, walang gabi na hindi ako nananalangin. Umaga, nagpapasalamat pagising. Sa gabi, mananalangin na naway ligtas ang buong pamilya ko. Isa na po yung malaking biyaya, Ama, na binigay mo sa amin. Sa lahat ng pagpapala, napakabuti mo, Ama. Kaibig-ibig ka, Ama. Naway, huwag mo kaming bibitawan at patuloy po ako kumakapit sa iyo, Panginoon. Dahil nagsakripisyo siya, nagsuffer siya sa kanyang mga nilikha. Ako ay nagpipintin siya bilang pagbabawas o paghugas ng mga kasalanan, 10 ng ating mga mahal sa buhay. Daming ko, kahit na ganito katamlahan, tunay Dubai, piling ko sa restaguan ng puso mo. Piling ko si kapos na dulot ng pag-isip sa'yo. Naiiyak lang ako doon sa point ng taong nag-traitor sa akin. Nawala na rin ngayon yan kasi namatay na siya. Paglaya ko kasi, lumayas siya rin dito, di ba? At hindi na siya bumalik doon, siya namatay.